sa gipaygayon karon nga Puntok ug sa Samis ug sa tibuok ni Samis Occidental. by the way, O karon no nagkandak mi og kuan kining information among gina-re-echo ang mga training nga among pahigayon last week no naman ni full of trainers ang dito sa Manila 1 week mi nagkandak. So amo pong gi-re-echo diri sa ato ang mga election officer o mga election assistant sa Misamis Occidental ang mga guidelines labi na sa atong bag-o nga machine gamiton kay pagpaabot pod after ani magkandak na pod mi og sugod og training sa atong mga maestra. So ang mga election officer sila na pod ang mo train sa ato ang mga maestra. okay, dili ba ibawaan kung unsay ang matang ba kinaiya possible sa automated voting machine? Na diri na mga guidelines, ang mga recruit ang saong composition sa atong mga maestra, kinsay bawal mag-serve, kinsay pwede mag-serve, pati sa mga watcher, sa mga support staff, sa atong technical support staff, o apil na pod ang mga fundamental operation sa ato ang machine na gagamiton karong umaabot nga eleksyon. Dili ba kaayo kanabang sensitive ang machine, attorney? Kining atong machine more or less mamao ra gyud sa niagi pero naalay mga enhancement, mga various features niya o mas user friendly ni karon. Mas dali siya gamiton, mas dako ang screen, dili kay libog, gi-simplify gyud ang procedure. Unlike sa niagi na machines nga ginagamit nato sa election. Di pa lamang dugay po na naipahigayon ninyo ang mag-test no, sa mga nagkinayang ang mga lungsod o syudad sa mga machine, no? Usa ba problema? Sugod atong November, taman atong January 31, nagitagaan nato og mga ACM machines ang atong mga election officer. Mao na nagkandak sila og public information or roadshow bahin sa machine gigamit. Ang mga election officer nag-adto bisita kada barangay para ipakita sa mga butante o sa katawan ang saktong paggamit ug unsay mga features sa atong ECM machines nga gagamiton karong umaabot na eleksyon. Og nalukop nato ang tibuok MISOC no so far although dili kayo ingana kadaghan ang ga-participate murag lahi ra gyud sa una. Pero at least napaabot na mo sa publiko og sa uban nga sektor ang atong pagkandak og ECM roadshow bahin aning atong gagamiton nga bag-o nga machine. Sa mga dili o gapoyte no during na pag nabida sa masina, aba may nabantayan. Ang nakagwapo lang aning karong bagong machine is dako na kayo ang screen, screen so makita gid nimo dayon although naatay protective cover para di pud makita sa uban sa mga watcher kung kinsa gibutuhan. Then pag sulod nimo sa imong balota, makita nimo sa screen kung unsay mo reflect sa screen kung unsay gibutuhan. At least ma-review nimo may ballot review nga feature anya mugawas pud ang resibo. Kung sakto ba gyud ang imong gibutaran. No, so kana mga basic lang na mga other enhancement pod bahin sa transmission o sa generation og report. Pero sa operation, more or less, sayon na yun siya gamiton. Kani adto medyo gidinan ang kanabang mabasa imong kamot o labas mag yes. The same gyapon na kay bahin man na sa atong balota, sensitive man na may mga security feature, security marks ang atong balota nga angay pag-aampingan sa butante kay once maugawan or madamage or madaot na or maigo na nga part, dako kayo ang chances nga dili basahon or iluwa sa atong machine ang balota. Okay, possible mga kanos maabot ang mga gamiton gyud sa during election no mga gitawag ito automated voting machine. Ang base sa atong timeline ay katumang ko na itong igamit sa roadshow, nagsugod pag retrieval. So ibalik pa sa Manila kay gamiton po na sa atong election, i-reconfigure pa para na yun sa specific nga presinto. Mga first week of April ang sa base sa timeline nga magsugod na og deployment sa ECM machines nga pagagamiton sa election kay
Pagsugod og May 2, first week sa May, mag-deploy na punta sa kada voting center sa machine para mag-conduct og final testing and sealing activity. Pila yung total voting center na to sa Tibok mismo? Sa Tibok, Misok, when you say voting center, mo na number of eskwelahan. So natay 465 ka voting centers diri sa Misok. Sa number of machines, nata sa 693 ka clustered precincts, mao po na ang number of machine nga gagamiton nato sa MISOC for this 2025 elections. Okay. Nahuman naman ang roadshow and kanino, yung himo ron, sa may calendar of activity sa Batan Sukumen. Sunod-sunod na gid mo kay this day we are re-echoing the training on the various guidelines sa election sa labi na sa atong field officers. The next week mag-conduct na training pod of trainers kay sa Tibok Region 10 dito sa Cagayan de Oro, mag-conduct pod og coordinating conference sa regional level with various agencies. Then the week after mag-conduct na ta og training sa atong mga technical support staff nga kung naay mga problema sa machine sila ang tawgon para mag-troubleshoot. Then by the end of February we will also conduct coordinating conference diri sa MISOC sa provincial level with all the stakeholders and government agencies nga atong gi-deputize para po magpreparar na sa elections kay sugod naman ang campaign period sa national o mangandam punta sa umaabot na campaign period sa local which will be on March 28. Sa national, February 11 man. So after that, we will conduct again training na dayon for 1 month, the whole month of March sa ato ang mga electoral board sa maestra. Unsa ang paggamit, unsa operations, unsa reports nga i-submit for the MISOC. Ang training nila will be conducted in Cagayan de Oro. We have 1,396 ka electoral boards ka mga maestra nga ipadala sa Cagayan de Oro for training. Then moagi na sila og certification process by the DOST. Kung dili sila kapasar, dili sila makaserve. So eksamino na sila bahin sa training. So kung di sila kapasar, di sila mo serve or requirement is only one IT capable naman. Kung ang mabagsak, dili gyud mahimong chairman. Murag ibaylo na lang namo. At least sa duha ka electoral board per clustered precinct ipadala, dapat at least na isa mo pasar. Duha. Tulo man na tanan sa kada clustered precinct pero duha ra atong i-train. Most probably ang kuan yun na ang chairman o ang pool clerk. Then after that sa April first week lahi na pod nga training sa atong board of canvassers na pod kanang mo canvass sa mga boto sa ato ang kada munisipyo or syudad kay lahi pod na nga machine ang gamiton that is called the CCS or the Consolidation and Canvassing System. Lahi pod na nga training. Then insert pa ginato diha ang mga candidates briefing, mga pahibalo sa mga kandidato, unsay bawal, unsay dili bawal sa panahon sa pangampanya, mag-conduct po tayo mga peace covenant. So tuloy-tuloy na ni atong preparasyon. Napatay bila na lang, 2 ka bulan kapin. Hopefully walay problema sa MISOC. Pero as of this time, based po sa ato ang last na command conference, MISOC walay na-categorize as election areas of concern. Tanan is under green category, tanan munisipyo o syudad. So from time to time we are evaluating and assessing the condition kung angay na to i-elevate ang ato ang category. So ito nakita mo January 9 no gipagawas ang PNP no. Yeah. Na-apil mga usami sa to and mga lugar and usa man to kita mo sa kay January 10 man to sa kuan January 6 ba to nagkandak og regional coordinated command conference dito sa Campalagar. So based na sila sa prior data no og kinsay mga previous elections og gitanaw pod ang kinsay mga kandidato. So based on previous elections ang kuan man gud Misamis Occidental was declared under COMELEC control na mga various hotspots or areas of concern. And we re-evaluate sa provincial level as January 20. So kita sa ato ang
provincial director ni Colonel Maglio o si Colonel Boticarbio sa AFP nagkandak assessment. So far wala may kasikas, no. Dili kayo intense ang political rivalry sa karon nga eleksyon. Then we decided nga walay green category sa gid ang Misok. Pero kitangtang na to. Pero although green, dili gyapon na magkumpiyansa ato gyapon tutukan. But we are from time to time evaluating kay daily man taga pangayog report sa atong opisina kung unsay nangahitabo o are there any election related incidents na hitabo sa ilahang mga EOR, areas of responsibility sa atong mga election Wala officer. na sila nabutang sa election concern. Wala pa karon. Wala na. Wala. Ang mga lugar sa Bison. Wala. Okay. Based ang ipagawa sa uwan, naman to, no? And karon na-updated. Na-updated. So kung naay mga panghitabo na pod nga di maayo, hopefully wala, then we will elevate the category sa ato ang alert category sa Misamis Occidental. You've mentioned, okay, doon na, no? February 11 ang kampanya na sa National. And stick to si Comelec, na sa common poster area. Yes. So ato na pod, karon pod atong i-brief ato mga tao to furnish the candidates or the representatives with the list of common poster areas asa angay ibutang ang ilang mga campaign materials. O prior to the campaign period, before sa February 11, we will already notify the candidates nga namutang misang asa sa ilang mga campaign materials to remove. No? So at least 72 hours before the campaign period, i-notify pa namo una. If dili nila tanggalon, then we will file the necessary complaint or cases against the violators. So tagaan niya po na ito silang due process. Kay kung dili nila tanggalon, then it is presumed nga kabalo sila nga sila ay nagbutang sa ilahang mga illegal campaign materials o nabutang sa dili common poster area. Kaniadto si Comelec man mga baklas. Mambaklas. Pero karon, sa muna na Kay wala pa may campaign period. Pero during campaign period na, kami na yung baklas. okay. So karon ipatanggal na mo daan para gamay na lang may baklas unon. And ginauman ninyo, magmalinaw, no? Magmalinaw. Pinabila sa lokal. Puhon. So sa ato pong assessment, based sa nag-file ng nagan o candidacy, gamay raman ang opposed kayo naay kontra kibali nang naay nag-oppose nga mga kandidato. I think kining Concepcion, Calamba, Panaon unopposed gani from mayor to councilor o walay nanagan gyud. So hopefully peaceful ngato ang election. Successful diri sa Misamis Occidental o dili gid po ta magkumpiyansa bisag walay movement kaayo or mga election related incidents. So tutukan nato sa pinaagi sa atong constant cooperation with the PNP and AFP including the Coast Guard. Coordination niyo sa PNP, no? Election period, no? Nasa yun tayo mga kanabang PNP karon nga mga politiko ano mga bodyguard something kana part na sa PNP. Come on, say coordination niyo sa PNP. Yes, no. Starting January 12, pagsugod sa campaign period, so ipantanggalan na og mga security escorts ang ato ang tanan, no, including the private citizens. Unless of course kung nag-apply sila og certificate of authority to avail of security details. So na naman po na mga application, the application is through online, then nabalik na po kinsay na-approve. So kung naay makita o naay masapon nato nga nag-avail of security detail without the necessary papers or authority from the COMELEC, then it is a violation of the Omnibus Election Code and pwede sila pasakaan og kaso for election offense. So wala pa may violation sa gun ban so far, no? Sa gun ban, naatoy mga incidents, no, kay nasikop sa mga COMELEC checkpoints. So we will be evaluating pa. So i-update pa namo ang report with the Provincial Joint Security Control Center. Okay. Tony, thank you. And siguro may paabot na lang mga mensahe ka. Wala mo na pangutana di mo. And sa tanan ka magkatawa sa Misamis. Atong ipaabot no sa ato ang mga katawhan sa Misamis Occidental nga kami sa COMELEC. We're just doing our job to have a secured and fair 2025 elections. We need the cooperation of everybody, not only with the
the national agencies, with our deputized agencies, but also with the public, especially kining vote buying na it's a menace in our society which affect the democratic process, no, kay influensyahan gyud. So there is a new resolution, ipagawas ang COMELEC, a stricter resolution bahin sa vote buying, and there are certain activities nga which are presumed to be vote buying activity. So before the campaign period sa local, we will conduct a candidates forum and candidates briefing regarding the do's and don'ts for the election. So amo lang ning kuanon, among gihangyo ang publiko sa pag-cooperate o kung naamoy mga reports, ipaikuan lang sa proper authorities, paibalaan lang so we can take proper action. So this is not only the effort of the COMELEC, this is not only the effort of the government agency, but kitantanan maghiusa para sa successful ug malampuson nga 2025 election sa atong probinsya. Pero kauban ato ang official election supervisor Atty. Belvin Alidas ni gamay na labot sa activity nga gimo karon sa